Opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The views and the Arangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Arangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Pia. At ako naman po si Gian. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan sa Usapang RCEF tuwing Wednesday at Friday, 10 to 11 in the morning po. Yes po. So, syempre bago po tayo mag-umpisa, babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor. Ang ating Director 4, si Sir Junicio G. Alvilla. Director 3, Sir Joel Vidator. Ang ACD Chief and Interim Director for Extension, Support, Education and Training Services na si Sir Elijah Z. Davalos. Ang BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund, Facility Management and Operations Divisions na si Sir Andres M. Tuates Jr. at ang LSD Chief and Interim Director for Research and Development na si Sir Nelson C. Santiago. Binabati rin po namin sina Sir Jet Moalex Subaba, Section Head po ng STIPS, at kay Ma'am Bess G.S. Magararo, Section Head naman po ng STIPS. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-field work po, sa ating mga magigiting na security guards, at sa atin pong mga driver na kasalukuyan pong nakatravel today. Ayan. Naway lagi po kayong mag-ingat at manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. So sa Usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula po ito sa layunin ng programa, requirements, upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinapamahagi, benepisyo para sa mga magsasaka, at kung paano po ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura ng bansa. Ayan, sa huling episode po ay tinalakay natin ang kwentong tagumpay ng Rice Processing System Beneficiary sa ilalim po ng RCEF Mechanization Program kasama si Sir Percy M. Engasa mula sa Kilusang 5 para sa lahat, Multipurpose Cooperative ng Talavera, Nueva Ecija. Kung na-miss nyo po ang mga previous episode ng Usapang RCEF ay maaari po ninyo itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Tama ka dyan, partner. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ang Balitang RCEF. Mabuhay! Mula sa PhilMec Central Office, narito ang mga balita sa lingkong ito. PhilMec key officials dumalo sa COA Exit Conference. Dumalo ang mga key officials ng PhilMec sa exit conference ng Commission on Audit toong April 13 sa PhilMec Auditorium, kung saan tinalakay ang audit observations at mga recommendations. Nagbigay din ng feedback ang ahensya kaugnay sa mga natukoy na usapin. Layunin nito na mapanatiling comprehensive at constructive ang audit process sa pamamagitan ng bukas at maayos na talakayan. PhilMec at PCC pumirma na para sa broadcast partnership. PhilMec patuloy sa field validation at monitoring ng RCEF beneficiaries. Mula April 13 hanggang 17, patuloy ang PhilMec sa serye ng field validation at monitoring activities
bilang suporta sa mga production at post-harvest technology request ng RCEP mechanization applicants at beneficiaries mula Bataan, Tarlac, Pangasinan, Sorsogon at Sultan Kudarat. Sakop ng aktibidad ang pagbisita at pagsusuri sa mga aplikasyon at kasalukuyang implementasyon upang matiyak ang angkop na suporta at epektibong paggamit ng mga ibinibigay na teknolohiya. Rice mills sinuri sa technical verification at trial run testing. Nagsagawa ang PhilMec ng technical verification at trial run testing ng village-type rice mill sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at Oriental Mindoro kung saan dumalo ang mga FCA beneficiaries, LGU staff at supplier representatives noong April 13 hanggang 16. Layunin ng aktibidad na matiyak ang tamang installation, pagsunod sa specifications at operational safety, pati na rin masuri ang actual performance, efficiency at kalidad ng rice output ng mga pasilidad. Validation activities sa Lanao del Sur isinagawa. Nagsagawa ang PhilMec ng field validation activities sa mga bayan ng Tamparan at Kapay, Lanao del Sur para sa mga potensyal na benepisyaryo ng 2026 implementation ng RCEP Mechanization Program. Layunin ng aktibidad na i-verify at suriin ang kanilang mga application para matiyak ang epektibo at angkop na implementasyon ng programa. Kabilang sa mga na-assess na kooperatiba ang Hanes Integrated Farms and Agri-Marketing Cooperative, Para Agriculture Cooperative, Pagayawan Farm Producer Cooperative at South Tatayawan Agriculture Cooperative. PhilMec nagbigay suporta sa rice production training ng ATI sa Bulacan. Nagbigay ng technical assistance ang PhilMec bilang resource person sa training of trainers on rice production ng ATI noong April 15 hanggang 16 sa Pulilan, Bulacan na dinaluhan ng 32 participants mula sa Region 3 upang palakasin ang kaalaman, skills at leadership ng agricultural extension workers. Ibinahagi ng PhilMec ang kaalaman sa rice production at paggamit ng makabagong makinarya tulad ng 4-wheel tractor, rice transplanter at rice combine harvester na layong mapahusay ang kanilang aplikasyon sa mas epektibo at sustainable na extension strategies. Revalidation at field validation isinagawa sa Davao de Oro at PARMM. Nagsagawa ng revalidation activities sa mga FCA sa Monte Vista at Compostela, Davao de Oro para i-assess at i-verify ang kanilang applications para sa drying system 2 project at production technologies sa ilalim ng RCEP Mechanization Program Fiscal Year 2026. Kasabay nito, nagkaroon din ng monitoring at survey sa Compostela upang makita ang aktual na status ng implementasyon ng mga proyekto sa lugar noong April 13. Nagsagawa rin ng field validation sa WAO PARMM upang i-verify at i-assess ang mga aplikasyon ng mga FCAs. Layo nitong masiguro na maayos na naipatutupad ang programa at natutugunan ang pangangailangan ng mga benepisyaryo. COD iginawad sa Farmers Association sa Leyte. Noong April 13, pinangunahan ng PhilMec ang pagpapapirma ng Certificate of Donation o COD sa Greenleaves Farmers Association sa Santa Fe, Leyte bilang formal na pagtanggap ng samahan sa mga ipinagkaloob na suporta sa ilalim ng RCEP Mechanization Program. Nilagdaan ang COD ni Mr. Victor D. Romualdez, chairman ng asosasyon, bilang tanda ng kanilang pagtanggap at pakikiisa sa implementasyon ng proyekto. Harmonization ng mga proyekto at programa tinalakay sa RMC meeting. Tinalakay sa second quarterly RMC meeting kasama ang DARFO 6 ang harmonization ng mga proyekto at programa ng iba't ibang DA-attached agencies
upang mas mapalakas ang koordinasyon at maiwasan ang duplication ng intervention sa field noong April 14 sa Iloilo City. Binigyang diin ni Regional Executive Director Arpia ang kahalagahan ng synchronized rice planting schedules lalo na sa land preparation stage upang mapataas ang productivity at mahikayat ang sabayang farming practices sa susunod na cropping season. F2C2 Stakeholders Coordination and Harmonization Meeting, tinalakay ang RCEP. Iprinisinta sa F2C2 Stakeholders Coordination and Harmonization Meeting ang RCEP Mechanization Program para sa mga cluster mula sa Iloilo, Antique, Aklan, Capiz at Guimaras kung saan tinalakay ang layunin nito sa pagpapalakas ng mekanisasyon sa agrikultura noong April 15. Kasabay nito, ipinaliwanag ang mga technical at documentary requirements para sa pag-avail ng programa na naglalayong mapadali ang access ng mga benepisyaryo sa suporta ng RCEP. PhilMec nagbigay ng training para sa Masagana Rice Clusters sa Iloilo. Nagsilbing resource person ang PhilMec para sa isinagawang training on strengthening farmer leaders for Masagana Rice Clusters sa Iloilo City noong April 17 kung saan dumalo ang 32 FCAs mula Iloilo at Guimaras kasama ang DARFO6 staff. Sa aktibidad, tinalakay ng PhilMec ang mga teknikal na kaalaman at minimum documentary requirements na kailangan upang makapag-avail ng programa na naglalayong palakasin ang kapasidad ng mga farmer leaders at rice clusters sa rehiyon. Monitoring at tulong isinagawa para sa rice processing project sa Leyte. Isinagawa ang monitoring activity para suriin ang electrification ng RPS-1 ng CCC Irrigators Association sa Palo, Leyte noong April 16. Nagkaroon din ng konsultatibong pulong kasama ang mga opisyal upang talakayin ang pagkaantala sa installation at electrical connection. Ayon sa ulat, naapektuhan ng delay ang progreso at operasyon ng rice mill project. Patuloy ang koordinasyon upang mapabilis ang implementasyon nito. Inauguration at turnover ng RPS-2 isinagawa. Idinaos ang inaugurasyon at formal na turnover ng RPS-2 sa PLGU Zamboanga Sibugay at Timber Mines MPC ng Zamboanga del Sur noong April 15. Tinanggap ng mga benepisyaryo ang proyekto at nangakong pangangalagaan ang maayos nitong operasyon. Layunin din ng turnover na palakasin ang pananagutan at kilalanin ang ambag ng iba't ibang stakeholder sa matagumpay na pagpapatupad ng proyekto. Four-wheel tractors sumailalim sa inspeksyon at functionality test. Sumailalim sa inspeksyon at functionality test ang mga ipinamahaging four-wheel tractors sa Misamis Oriental, Malay-Balay City, Bukidnon, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay noong April 13 hanggang 17 upang tiyakin ang maayos na kondisyon at performance ng bawat unit. Sinuri ang mga implements, tools at accessories upang masigurong handa ang mga ito sa operasyon sa bukid, matukoy agad ang anumang depekto o kakulangan at maiwasan ang pagkaantala sa paggamit ng mga makinarya. PhilMec nakibahagi sa SMC meeting ng NIA 8 sa Leyte. Nagsagawa ang NIA 8 ng System Management Committee o SMC meeting para sa mga Irrigators Associations noong April 16 sa Javier at Abuyog, Leyte upang suriin ang naging performance ng first cropping season at talakayin ang mga plano para sa second crop ng CY 2026. Pinag-usapan at inaprubahan sa pulong ang operation and maintenance plans, kabilang ang cropping calendar at pattern of planting kung saan nakibahagi ang PhilMec at inilahad ang mga planong pang-agrikultura para sa taon.
Trial run at inspeksyon ng rice mill isinagawa. Isinagawa ang trial run testing at technical na inspeksyon ng village-type rice mill sa Sultan Kudarat, Rojas at North Cotabato noong April 13 hanggang 15 upang matiyak ang wastong pagkakabit, pagsunod sa pamantayan at kaligtasan sa operasyon. Sinuri rin sa aktibidad ang aktwal na performance, efficiency at kalidad ng output ng bigas upang masiguro ang maayos at epektibong paggamit ng pasilidad. Po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA Filmec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.filmec.gov.ph. And syempre, i-like at i-follow din po natin ang aming mga official social media accounts ng Radyo Agri 90.1 FM. Ayan. Ngayong special episode po natin ay makakasama po natin si Mr. Jerwin Felix S. Ramos, Science Research Analyst mula sa Technical Property Inspection Unit ng ating ahensya DA Filmec. Ayan, tatalakayin po natin ang benefits of using machinery and implements in land preparation. Ayan. Magandang araw po, Sir Jerwin. Ayan, baka may gusto po kayong batiin o i-shout out. Sige po. Binabati ko po yung mga kasamahan ko sa TPI, lalo na yung mga TPI boys. Pagpatuloy lang po natin yung mabuting pag-inspect ng mga makinarya para ma-ensure natin yung quality ng mga machine na gagamitin ng mga magsasaka. Yun lang. Yun. So, ayan. So, sir, ready na po ba kayo para sa ating mga set of questions? Yes Ayan. So, para umpisahan po natin ang ating talakayan at para po sa mga hindi nakakaalam, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano po ang layunin ng RCEF Mechanization Program ng Filmec sa larangan po ng land preparation? Okay. So, ang layunin naman talaga ng RCEF Mechanization Program ng Filmec, lalo na pagdating sa land preparation, ay gawin itong mechanized or mekanisado. So, dito, pinapakilala natin yung mga makabagong makinarya para mapaunlad, mapabilis at mapadali yung pamamaraan natin kung ikukumpara sa traditional na pamamaraan ng paghahanda ng lupa. So, dito gagamit ka ng mga makinaryang matulad ng hand tractor, four-wheel tractor, or yung floating tiller. Ayan. Paano naman po nakakatulong ang paggamit po ng makinarya sa pagpapabilis po ng land preparation kumpara po sa traditional na paraan? Kung ikukumpara natin sa traditional, ang traditional kasi yung paggamit ng kalabaw. So yung kalabaw sa isang araw, efficient siya makapagtrabaho sa loob lang ng mga 5 oras. And kung i-compare naman natin sa mga makabagong makinarya, lalo na sa four-wheel tractor, so ang four-wheel tractor kasi natin 2 to 3 hectares per day ang kaya niyang gawin. So doon pa lang makikita na natin yung difference niya na napakalaki. Kung sa kalabaw 5 oras sa isang araw, wala pa yung kalahating hektarya. Depende pa yun sa condition ng lupang gagawan niya. Kung ikukumpara natin siya sa four-wheel tractor, meron kang 2 to 3 hectares per day, pero hindi naman sinasabing lagi ka maagawa ng 2 to 3 hectares per day. Depende pa rin naman yun sa condition ng lupang gagawaan mo. So yun, napapabilis niya at napapadali yung paggawa sa isang araw. Sir, ano po yung mga implement na ginagamit sa land preparation gamit po ang four-wheel tractor at mga benepisyo nito? Para naman sa mga implements, magfo-focus na lang tayo sa mga kadalasan yung mga pangkaraniwan nating ginagamit. Meron tayong disc plow and yung rotavator. Okay, so yung bukid kasi natin, after pong umani, 2 to 3 months yan, wala tayong gagawin dyan, di natin gagalawin, di natin papatubigan, di natin papatuyan. Ang mangyari lang dyan, titigas lang yung putek at sobrang matutuyo. So yung implements na yun, unahin natin si disc plow. Kung halimbawa mag-start ka ng land preparation, disc plow po ang gagamitin natin since yung disc plow naka-design siya para sa more aggressive na pagbungkal ng lupa. So ang ginagawa nun, binabaliktad niya yung
mga putik natin, yung matitigas na lupa. Then after nun, gagamitin na natin si rotavator para sa second passing. So si rotavator, ang gagawin niya na is dudurugin niya na yung mga nabiyak na lupa dun sa bukid natin para sa madaling pagpapatubig at madaling pagpapatag ng lupang sakahan. Ayun. Gamit naman po yung mga nabanggit ninyong implements. Ano po yung benepisyo ng maayos o patag po na taniman? Okay. Actually, madaming benepisyo po yung maayos na pagkakahanda ng lupang tatamnan. Pero pinakamadali o pinakamagandang benepisyo niya yung patag at pantay na lupa. So dito, ang benepisyo po niyan, madali po kayo makapagpatubig, and isa pa ay yung mas madali natin makakontrol yung pagtubo ng damo. So yung damo kasi tumutubo yan if present yung tatlong bagay. Hangin, araw, at tubig. So kung yung lupang tatamnan natin, hindi po yan pantay, merong mga matataas, merong mabababa. So yung matataas, meron siyang, hindi naman kailangan kasi ng damo na sobrang tubig. So moist or mamasa-masa yung putik. So present si water, present din si air kasi hindi siya nakalubog, and then present din yung araw. So dito, tutubo po yung buto ng damo. So yun yung isang benefit ng patag o pantay na lupa. So mas madali natin makontrol yung damo. Ayan, mga karadyo agri, sana po ay take down notes po kayo at makatulog po ang mga impormasyon na ito. Wag po muna kayong aalis. Syempre, babalik pa rin po si Sir Jerwin Ramos para sagutin ang ating mga katanungan pa. Yes, ayan. At atin din po munang panoorin at pakinggan ang boses ng magsasaka. Ako po si Catalino Obinario Jr. Ako po ang kasalukuyang chairperson ng Cooperative Enterprise for True Economic Reform, mas kilala sa pangalang Center Cooperative, isang kooperatiba ng mga magsasaka ng palay na nakabase dito sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Kasama ko po ngayong umaga si Cesar Lumakin, ang aming vice chairperson na naka-farmer get-up pa. Ang aming pong kooperatiba ay nagawaran ng isang combine harvester at isang traktora kasama ang mga attachments. At ang malaking naigawad sa amin ay ang Rice Processing System Level 2 na kinabibilangan ng 3 ton per hour capacity rice mill at 3 mechanical dryers na bawat isa ay may capacity na 12 tons per batch. Sa kasalukuyan ay merong bagong gawad na ini-install. Ito'y ang drying system 1 na kinabibilangan ng bahay o shed, at saka 2 unit na 6 ton capacity mechanical dryers. Yun pong aming rice processing system. Ang rice mill at ang mga mechanical dryers ay magdadalawang taon na pong naigawad. At kinatutuwa po naming sabihin na maganda po ang kanyang operation, lalo na nitong nakaraang anihan. Maganda po ang kanyang takbo, maganda ang quality ng output, at maayos naman ang pinatawag na after sales service na ibinibigay hindi lang ng supplier, pati ang assistance na binibigay ng Philmec. Yung mga supplier, madali silang papuntahin, lalo ngayon dahil naghahanda na kami sa darating na anihan ng dayatan, ay panay ang punta nila para mag-check up at magsagawa ng mga repairs, lalo na dun sa mga komplikadong
operations na hindi namin kayang lapatan ng ingkop na maintenance. So, sana ay maging tuloy-tuloy yung ganong serbisyo ibibigay nila para na sa ganon ay maging tuloy-tuloy din ang maayos na pagpapatakbo ng aming mga makinarya. At yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula po sa Gimba, Nueva Ecija. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan, so syempre bago po tayo magpatuloy ay magbasa po muna tayo ng mga comments at pagbati mula po sa ating live viewers. Ayan, para po sa nanonood at nag-comment po sa ating DA Filmec Facebook page. Ayan. Good morning po kay Sir Masio Ampuan. Ayan. Mula sa Al-Asan Community Economic Agriculture Cooperative. Ayan. Ayan, good morning po. Happy watching po. Ayan. From Lanao del Sur, si Sir. Ayan. Ayan, para po ipagpatuloy ang ating talakayan. Sir Jerwin, sa anong paraan po nakakabawas sa gastusin ng mga magsasaka ang paggamit ng makinarya sa land preparation? Okay. Paano makakabawas? Sa madaling salita, less labor cost. Kasi kung ikukumpara natin yung traditional sa modernong pagsasaka, yung kalabaw, tulad nga ng nabanggit kanina, 5 oras. So, baka magtagal siya ng mga 6 to 10 days bago ang mapag-prepare ng lupang tatamnan. Pero kung ikukumpara mo naman sa mga bagong makinarya, 1 o 2 araw lang na pagla-land prep is makakayari ka na. So, all in all, less labor cost lang talaga. In terms of labor cost Yes. po. Tsaka mas mabilis, Ate Pia, compare sa traditional talaga na paraan. Yung ibabayad mo ng tao sa ilang days, Tsaka magagawa ilang na tao siya sa din yun diba? Oo, magagawa na siya ng isang araw, 2 araw, ganun. Mas mabilis siya. Tsaka less labor po. Tapos Yes po. Ayan. Sir, paano naman po nakatutulong ang RCEP mechanization sa pagtaas ng ani ng palay? Tulad din ng nabanggit natin kanina, isa sa mga benefit nga ng maayos na pagkaka-land prep is yung pantay at patag na lupa. So, kung pantay at patag, less po yung damo na tutubo. Kasi yung damo, gawin niya yung sustansya na pwedeng makuha ng mga tanim natin na palay. So, kung konti yung damo, di kasi kaya talagang ma-eliminate lahat ng damo. So, minimal lang yung damo, makontrol natin siya. Kung konti yun, mas marami po yung sustansya at nutrition na makukuha ng palay natin. So, mas maraming ani, mas marami po ang magiging kita ng mga magsasaka natin. Ayan, bakit naman po mahalaga yung pagsasanay na ibinibigay po ng Filmec sa ating mga magsasaka sa wastong paggamit po ng makinarya at mga kagamitan ng Filmec? Tungkol naman sa pagsasanay ng binibigay ni Filmec, so napakaganda ng mga training programs na binibigay ni Filmec. Itong mga training programs na to, tuturuan ka ng wastong paggamit, mga basic na troubleshooting, basic na maintenance ng mga makinaryang pinamimigay din ni Filmec. And dito sa ating mga training programs, isang practice ni Filmec is yung two-way. Okay, so si farmers tuturuan ni Filmec, and at the same time po, yung farmers mapagbigay din ng mga dagdag experience, dagdag knowledge din po sa mga magtuturo na galing kay Filmec. So, mas immerse kasi sa field talaga yung mga farmers natin. Pero, meron pa rin sila, sabihin na nating operator sila ng ilang taon, kahit papano, pag tinuruan natin sila, meron at meron tayong madadagdag na kaalaman sa kanila. Yes po. And, dito sa ating mga pa-training, natuturo din natin yung mga sa mga past na mga trainings, yung mga past experiences din ng mga farmers natin, natuturo natin sa mga susunod nating tuturuan. Dito yung mga problemang kinakaharap nila eh. Madalas dito yung pagka-balaho, paano ba pagka nabalaho ka, ano bang gagawin,
Paano po pag ganito yung nasira? So, sa mga ganong paraan, natututo rin si Philmec na para doon sa mga susunod niya ang tuturuan is alam niya na rin yung mabibigyan niya na agad na solusyon yung magiging problema ng mga farmers. Yun po. Ayun. So, talagang mahalaga yung pagsasanay po, sir. Yes Tama po. po. Ayan, at hindi lang po mga farmers talaga or FCAs ang tinuturuan ni Philmec regarding sa mga machines. Meron na din po tayong tinatawag na Youth for Mechanization kung saan ang tinuturuan po ng ating ahensya ay ang mga students naman po or mga youth. Ayan. At nagkaroon tayo ng bootcamp, tama ba, partner? Last Last week. week. Ayan, kasama natin ang mga students from si LSU. Oo, si LSU. ASTS. High school students po sila. Ayan. So talagang mahalaga po na umattend tayo kung maiimbitahan po tayo ng Philmec, umattend tayo sa mga pagsasanay na ito at makinig. Syempre, at sundin natin yung mga proper ways, proper usage ng paggamit ng ating makinarya. Ayan, at dito na po nagtatapos ang episode tungkol sa benefits of using machinery and implements in land preparation. Ayan. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon, Sir Jerwin. Ayan, para po sa ating mga listeners at viewers. Ayan. So sir, baka meron pa kayong gustong batiin or sabihin na hindi namin natanong? Okay na. Okay naman. Ayan. So, maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode natin ngayon. Special episode po natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program. Ayan, hanggang sa susunod, ako po muli si Gian. At ako naman po si Pia. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng Philmec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM Philmec. We are located at Atmic Earn Building, Philmec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM Philmec. We're also on X at Radio Agri 90.